Samantala mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon si DOTR Undersecretary Andy Ortega. May kinalaman po ito sa PUV Modernization Program. Yusek Ortega, Johnny Banyes po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John. Magandang umaga sa inyo. Apo, una-una sa lahat, Yusek, maraming salamat sa pagkakataon na mabigyan natin ng update at linaw itong isa sa mga malalaking balita natin ngayon, yung Unity Walk na isinasagawa ng mga operator at driver ng PUV, and at the same time, yung desisyon ng majority ng mga senador na magkaroon ng pansamantalang pagpapatigil dito sa programang ito. Ano na po ang update, Yusek Ortega? Una-una, John, tuloy-tuloy ang pag-Unity Walk ng mukhang napakaraming transportation cooperatives at saka mga korporasyon. Ngayon, nandiyan sila sa welcome. Nagsimula sila, I think 5 a.m. pa lang, nagsimula na sila at tuloy-tuloy ang kanilang paglalabas para iparating yung kanilang mga nararamdaman. Alright. Na-monitor ko sa ilan sa mga panayam sa iyo, Yusek Ortega, na ikaw ay naniniwala na dapat ituloy itong programang ito at ito ay na-improve na at kailangan pang or open pa rin for improvement. So ibig sabihin, with due indulgence sa mga senator, kung ikaw ang tatanungin, dapat po ituloy ito at huwag suspindihin. Tama po yun, John. Yung posisyon or yung narinig mo na naiparating ko, ito talaga ang posisyon ng DOTR. Ito ang nailahad at naiutos sa amin ng Pangulo. Last year pa to, kaya nga dahil sa naging maayos, yung numero, napapaganda yung, alam mo na, yung programa, even though there are many challenges, tuloy ang programa because the solution are coming in. Apo. Pumapasok ang solution from other sectors at talagang gustong tumulong. So, para sa amin po, ituloy po, nararapat pong ituloy ang ating programa. Ngunit, naghahanap po tayo ng solusyon sa mga ibang bagay po. Alright. Nagkaroon na po ba kayo ng audience sa mayorya ng mga senador para ipaliwanag sa kanila itong stand ninyo at ng DOTR at ng maraming nakikisa na isulong at ituloy po itong programang ito, Yusek? Alam mo, pagkatapos pa lang ng hearing, nung naglahad nga yung ating butihing Senate President Escudero sa kanyang gustong mangyari, agarang nagpagawa ng sulat yung ating secretary for the department at naibigay po to sa opisina ni Senate President Escudero para po mailahad ang totoong kwento, ang mga developments, ang mga ginawa na, ang mga gagawin pa, para po hindi tayo magka-problema ng komunikasyon. That was precisely the objective of the letter. And I do believe very clear po sa sulat na yon na gumaganda at kailangan pa magtulungan po para lalo po maging mas pakinabang to sa ating mga commuters. May reaksyon na po ba o tugon ang tanggapan or mismong si Senate President Escudero? Sa aking panig po at sa pagkaalam ko, wala po kung alam na sagot or anything from the Senate President. So kami naman po sa aming parte, sabi nga ng Presidente, tuloy lang po yung ating programa, which is a very good program for our commuters po. At mukhang binabanggit na rin po mismo ng LTO, ng DOTR mismo, kalihim, ano po, Yusek Ortega, correct me if I'm wrong, na talagang tuloy ang programa unless mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magsasabing stop muna. Yes, otherwise wala po kaming magagawa or gagawin. Instead, yung utos sa amin, yung dapat namin gawin, and truly, we believe this is very important po sa ating lahat. Yusek, ano po ba partikular na binabanggit ng mga tutol na ang problemang partikular na binabanggit para wag mo nang ituloy itong programang ito? Sa totoo lang, if I may, 2 grupo na lang po ang natitira sa daang organisasyon sa sektor ng transportasyon. And I think it bottom lines to one thing. Ayaw po nila mag-consolidate.
ayaw po nila sumama sa one of the biggest requirement ng programa, which we believe is very important dahil iyon po ang kailangan para lalong lumakas yung mga grupo ng drivers and operators. And I think, John, pumunta na sila sa Korte Suprema. So the Opo. fact na nasa Korte Suprema na ang kanilang hinaing, I think it's just fair na sa kanila, hintayin nila yung decision ng Supreme Court, and then on our part, tuloy-tuloy po tayo dito sa programa. So yun ang stand ninyo, Yusek Ortega, at ng departamento, na habang hinihintay po yung desisyon ng kataas-tasang hukuman, ituloy ang programa. Ay, definitely po. Talagang dapat at kami po ay itutuloy itong programa. Yusek, ang isa po sa alam kong hinanaing din ng mga kumukontra sa PUV modernization, yung napaulat na mukhang imported na mga unit ang may bibigyang prioridad at hindi yung disenyong orihinal ng mga Pilipinong kababayan natin. Totoo po ba ito, Yusek Ortega? Unang-una, John, paulit-ulit na po yung nalalahad nung isang taon pa po yan. Opo. At paulit-ulit naman naming sinasagot. Unang-una po, more than half na mga manufacturers o yung ating nakikitang sasakyan na modern ay locally manufactured. Pangalawa po, wala po sa departamento ang influence o nagsasaad na ito ang dapat bilihin. We give the freedom to our transport sector. Sila po ang namimili. Sila po kung ano ang gusto nila. And in fact, ang ginawa po natin sa department, sa order tungkol dito, nilahad pa nga namin, we encourage na meron dapat iconic design yung mga sasakyan para mabuhay po yung ating mga jeepney in whatever form, sa kulay, sa hugis. Hindi po natin pwedeng mawala yun. But we cannot impose naman po. Decision po nila yan. Apo. And to think na ang talagang isa po sa mga ikangay ipinagmamalaki nating sa buong mundo ay yung pagiging original po ng tinatawag na jeepney. Di po ba? Tama po yun. Kaya nga siguro misinformation, maling informasyon. Ang gusto ko lang po iparating, ang departamento ay para sa Pilipino, para sa atin po to. We are one and we cannot do things that is not for the Filipino people. Pero ang kailangan po iklaro natin dito always is the information na maayos po. And to think po, tama po ba yung pagkakaintindi ko, Yusek Ortega, na minority na lang at majority ng mga ikangay transport group, pabor na dito sa programang ito? Tama po ba, Yusek? Unang-una, kung consolidation ng pag-uusapan, more than 83% ay sumama na po. Opo. Kung grupo na lamang ang pag-uusapan, dalawa na lang po ang alam naming grupo na nag-o-oppose at daan-daan po ng kooperatiba, korporasyon ay kasama na po sa programa. At siguro po, if I may say, parang paulit-ulit na lang po yung sinasabi nila. Oo nga po Siguro po, it is now becoming unfair to the Filipino commuters yung nangyayari. Siguro po, hintayin nila ang decision sa Supreme Court, tuloy ang programa ng gobyerno, ngunit tuloy naman po ang pag-uusap ng kahit anong sektor to help truly the program and the sector ng transportasyon. Apo. Yusek Ortega, sorry for asking, pero may nakikita ka bang namumuliti ka, quote-unquote, dito sa programang ito? Siguro po it would be unfair na for me to react sa ganong katanungan. Kayo na lang po ang nakakakita. Ngunit siguro naman po, to be really fair to all, the Senate, Congress, kami sa executive, kayo sa private, I think we are all one na mapaganda yung programa. Siguro it's just the matter ng proseso na kailangan tayong mag-agree. Pero I think we have to be focused on helping our commuters po. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Yusek Ortega. Baka may karagdagang impormasyon pa po kayo at detalye na nakaligtaan kong itanong. Go ahead, sir. Message po. Siguro sa ating napakalaking sektor ng transportasyon, tuloy ang programa. We are one in this program na mapaganda at matulungan ang mga commuters. To everybody, ang DOTR po ay willing na makipag-usap, mag-ayusan at mapaganda lalo and look for solutions to improve the program. So at the end of the day,
we are just one country, we are just one people. Siguro po, let us continue the program. Alam naman natin na karapat-dapat po to. Apo, with that, at Yusek Ortega, mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for update sa inyo pong hanay. Maraming salamat po. Good morning at Ay, good John. luck po. Maraming salamat, John, at magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Alright, yan po mga kabalitaan, si DOTR Undersecretary Andy Ortega. Pasada Balita.